So dapat gawin mo na to ngayon para hindi ka na maharas ng OLA. But before that guys, ay disclaimer muna tayo. Maybe this advice may work to you and maybe not. Kasi yung mga tips na sasabihin ko sa inyo ay nag-work siya sa akin and also of my friend. So I hope guys na transparent tayo dito sa channel nito. Hindi ko rin ina-advise or I'm not tolerating you guys na hindi magbayad ng utang. It is our responsible also na magbayad talaga ng mga utang, lalo na kapag malaking tulong naman na may natakbuhan tayo in times of difficulty. So here the 3 reasons kung bakit hinaharas ka ng OLA or yung online lending app na pinagkautangan mo. Number 1, hindi mo pa tinuturn off yung permissions ng application. Alam niyo ba guys na kapag hindi nyo tinuturn off yung mga permissions na yan, especially yung mga contacts natin, ay na-access po yan ng OLA and tinatawagan po nila yan if ever na malapit na po yung due date nyo or hindi po kayo nakapagbayad on time. So make sure lang guys na kung wala pa kayong pambayad or malapit na yung due date nyo and wala pa kayong pambayad, ay advice ko po sa inyo na i-turn off nyo po muna yung permissions ng application na to para magkaroon kayo ng peace of mind. And number 2 is, lagi kayong nangangako na magbabayad kayo on time sa due date nyo. Alam nyo guys, once na tumatawag yung mga agent ng OLA, mas maiging maging transparent kayo, sabihin nyo sa kanila na hindi kayo makakapagbayad on time, lalo na kung hindi talaga akma yung sahod nyo or yung perang dumadating sa inyo sa due date nyo, okay? So dapat sinasabi nyo sa kanila na if ever man hindi kayo makabayad sa due date nyo, possible kayo na magbabayad, so hindi nyo dapat tatakasan yung mga utang nyo sa kanila. Alam nila yun guys, or nagsabi kayo sa kanila is ino-note nila yan doon sa system nila or sa record mo na ganun na araw ka dapat magbabayad. So may mga OLA guys na nakakaintindi naman, okay? May mga OLA na naiintindihan kung kailan yung sahod mo. So dapat paalam mo or sinasabi mo din sa kanila. So yung pangatlo guys ay hindi pa kayo nakakapag-report. So guys, ina-advise ko talaga sa inyo na kung may mga OLA na nanghaharas sa inyo through text message pa man yan or verbally, dapat guys ay sinasabi din natin sa kanila yung mga possibilities na makuha nila pagka hindi sila tumigil sa mga panghaharas. So dapat alam mo din yung karapatan mo bilang isang mangungutang. Okay? Ipinapaalam mo din sa kanila na dapat akma po yung due date sa paniningil nila. Ang ibig sabihin nito guys, na kung hindi pa naman due date, dapat hindi na sila masyadong nangaras o hindi sila masyadong naniningil. Okay, dapat din, sakto din guys, yung mga interest na pinapataw nila sa bawat utang natin. So, kung may OLA kayong na-experience na grabe mangharas tong mga pasaway na OLA na to guys, na hindi sila tumitigil. So, may karapatan tayo, okay? May karapatan tayo na magreklamo, na mag-report sa mga agencies natin, okay? I-report po natin yan sa NPC po or sa NBI. So, ito naman ang 3 tips kung paano hindi ka na nila kulitin ulit. Number 1 guys, ay dapat on time tayo magbabayad ng due date, okay? Pero, naiintindihan ko naman sa part natin na may mga instances talaga na may mga lapses din tayo, especially when in terms of financial. Hindi minsan stable yung pera natin or minsan talaga nagsushort tayo ng budget. Best advice ko dito guys is kung hindi natin kaya makapagbayad sa due date natin, ay siguro mag-set na lang din tayo ng specific date sa kanila kung kailan tayo makakapagbayad para hindi sila tawag ng tawag sa atin. Kasi based on my experience guys, ang ginawa ko nung time na umabot ako sa due date and wala akong pambayad, ay sinagot ko po yung tawag nila and sinabi ko din po sa kanila na ganitong araw ako magbabayad. Pero suddenly, nung dumating yung araw na yun, hindi pa rin ako nakapagbayad. So, nagkaroon siya ng penalty pero hindi ganun kalaki. Pero nasettle ko siya yung mga penalties na yon kasi nakipag-usap ako ng maayos sa kanila. Sinabi ko na yung babayaran ko po muna siguro ngayon is yung mismong amount ng utang ko. Pero yung penalty siguro hindi ko muna babayaran. Kasi nga hindi ko nga nabayaran yung utang ko kasi wala nga akong pera. Tapos nagdag pa yung penalties. So medyo mabigat na yun guys. So yung transparency lang talaga dito yung kailangan natin sa mga OLA na yan. So yung pangalawang advice ko guys ay magpalit po kayo ng SIM card. Na totally na yung lumang SIM card nyo po ay hindi nyo nagagamitin. Like bumili kayo ng another SIM card and gamitin nyo po yun sa another cellphone, okay? Kasi guys, yung naibigay nating information sa mga OLA na yan, madali nila ma-access yan if ever man na-allow natin yung mga permissions doon. Pero kung may other backup phone tayo or backup phone number, mas effective yun guys para hindi agad tayo makontak ng mga OLA na to or hindi tayo maistorbo, okay? So, may mga nababasa din ako mga comments dito na ang ginamit daw nila is gumawa sila ng another
nagpalit sila ng another SIM card and at the same time, in-insert nila yun sa bagong cellphone. Okay, doon parang separate yung pang utang nila na cellphone doon sa mismong ginagamit nilang cellphone. So, yun din yung may i-advise ko sa kanila. And number 3 guys, sabihin mo na lang sa kanila na hindi mo na talaga mababayaran yung utang. Okay, I have a friend of mine na nakapangutang din siya sa OLA pero hindi talaga niya nabayaran yung utang. Almost nasa 10k na din yung utang niya, and nung time na hinaharas siya ng mga OLA na to ay sinabi niya talaga na wala nang chance na mabayaran niya pa yung mga utang nila sa OLA to. Normally na magre-react yung OLA na pinagkautangan nyo once na sinabi nyo na hindi nyo na mababayaran yung utang nyo. Pero not into the harsh word na sasabihin nyo na hindi nyo na babayaran yung utang nyo. So dapat sabihin natin na if possible na wala talaga akong chance na makabayad, not today ha. Pero babayaran ko po siya gradually. Kumbaga step by step na lang yung gagawin natin kasi hindi naman natin kaya magbayad talaga ng full amount lalo na pagbaon na tayo sa utang. So yun yung ma-advise ko sa inyo na sabihin na lang din na magbabayad po tayo ng utang pero not this time. Okay? Tapos hindi din full amount. Alam niyo ba guys na napapakiusapan po yung mga collection agency once na i-transfer na po yung utang natin sa kanila. Kasi guys, if you don't know, pagka sobra na po yung due date natin like hindi natin talaga nabayaran totally ay binibenta po yan ng OLA sa agency, sa collection agency. Sila na po ang responsible noon na mag-collect sa atin. Sila na po din ang responsible na tawagan tayo and puntahan if ever man na may time sila. So, yung pag gumabot na po tayo sa collection agency, yung mga account natin guys, ay pwede tayo makipag-settle sa kanila kasi nagbibigay sila ng as in lower 70% discount. Kasi mababa na po na naibenta yung account natin sa kanila. Sa experience ng kaibigan ko, yung time na sinabi niya sa OLA agent na hindi niya na possible na mababayaran, although mapabayaran pa naman niya paunti-unti, pero not in full amount. That time ay siguro mas na-lessen yung harassment na na-experience niya. So, yun siguro yung may advice ko sa inyo guys this time. And that's it for today's video guys. I hope na nakatulong itong video na to. And please don't forget to like, share, and subscribe for my next video para updated kayo.